Ayan, naimbierna na ang ating mga AFP. So, ano gagawin nyo ngayon? Nag-news blackout kasi palpak. It's the same thing po ang ginawa ng media na news blackout nung nilusob ng 2 batalyon ang KOJC. Sabi ko nga, kahit ano ang relihiyon mo, dapat ay mayroon kang pakialam o pagmamahal sa kapwa mo Pilipino. Look at what's going on now. Tignan mo. Because binanggit nila dyan na nagkaroon ng news blackout doon sa eksena noong June 17 dahil sa utos ni Gibo. Di ba ganon din ang ginawa nila ng gobyerno? Kasabwat yung mga media na yan. Ni walang pumunta doon na mga media sa Davao na nilusob nila nang wala silang warrant of arrest. Nilusob nila ang mga members ng KOJC. Ngayon, tignan nyo, bigyan ko kayo ng timbangin ninyo. Mga sir, mga ma'am, lahat kayo. Nakakagalit na ito mga hinayupak na ito. Look at Trillanes now. Napinitik ko yung itlog niya nung pumunta dito sa Amerika. Si Trillanes ngayon, pinalilibutan ng mga media na akala mo rockstar na walang bayag. Binabaiyan. Okay? Dahil kakainasuhan niya si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Kaya nga sabi ko kay Senator Bongo, alam nyo, Senator Bongo, ipakita nyo pangil nyo lahat, kayo ni Senator Bato. Kaya minsan nanggigigil din ako sa inyo eh. Diba? Dapat sabi ko sa inyo, naku, ipatawag nyo si Lisa dyan sa Senado na yan. But anyway, balik muna ako dito. Baka mawala ako sa wisyo. Gigigil ako. Pinapalibutan si Trillanes ng media para sa kanyang case laban kay Senator Bongo at kay Pangulong Duterte. Okay? I'm not here para i-depensa si Pangulong Duterte at si Trillanes. Pero, this is very Lisa Tanas. Very Lisa ang pattern. Why? Last year, November, nung sinabi, I think October pa nga lang na sinabi ko na si Trillanes ay gagamitin ng gobyerno para mag-file ng case laban kay Pangulong Duterte sa mga kaalyado niya. Nagkamali ba ako? That's very Lisa. Sabi ko, ang SMNI ay tatargeted. Nagkamali ba yung puting ahas ko? Not me kasi speaker nyo lang ako dito. Talagang ako ay microphone nyo lang o megaphone. Lahat ay tama. Ngayon, pinalilibutan ng media si Trillanes. Di ba? Media mileage. Sino yan? Bakit pinagtsatsagaan yung traidor na yan, taksil na yan na walang bayag? Dito nga, di ba? Yung kinuyog, yung ginang-up na ko ng mga uyawa na yan. Nakita nyo naman yan, multi-million ang viewers niyan. Andyan sa social media. Walang bayag ikaw, Trillanes. Yung itlog mo puti. Putian ka ng itlog na bayot ka. Why? Kumukuha siya ng media attention kasi tatakbo yung yawa na akala mananalo. Pero, ang kinukumpara ko sa inyo mga kababayan, kayo mga AFP, kasi we talk about you at mga kapulisan, nakita nyo po, nilusob yung mga bata, mga kababaihan na miyembro ng KOJC, even hindi po kayo miyembro ng KOJC. Tama ba na without warrant of arrest, 2 battalions ng SAP, okay, ang pinalusob doon, tapos walang media coverage. Pero itong kabalbalan ni Trillanes, laban kay Pangulong Duterte, ang mga media hindi magkamayaw, ang mga yawa. Hindi kayo magkamayaw sa isang traidor, taksil na si Trillanes. Yun nga, mga kababayan, walang coverage doon sa minas. Ngayon si Trillanes nag-epal-epal. O sino may ano niyan? May kaninang pattern yan? That's very Lisa Tanas. Ayang si Lisa na yan, di ba, imagine mo, yung inayupak na yan, budol talaga tayo, you know? I exerted all my ng galit ko sa mga yan. So nakikita ninyo ang unfair treatment or, well, it's not unfair treatment. Yung pagiging bayaran ng mga media. Pero pinagtsatsagaan ng isang laos na Trillanes na wala namang ano bang ginawa niyan? Magnakaw daw ng kubyertos doon sa hotel. Totoo ba nagnakaw siya ng kubyertos doon sa Oakwood?
Totoo ba yun na nagnakaw siya ng mga tinidor? Di ba? Kung kung totoo man yun, okay, kasi lagi ko nababasa yan noon pa. Kung totoo man na nagnakaw si Trillanes ng mga kobyertos doon, kung kobyertos nga, mga palangga, gingkawat, how much more ang pera sa Senado nung siya ay senador? Di ba? Oo, binolja ko yan si Tonji. Naalala nyo yun? O, tingnan mo. Antay Marcos, nasaan na yung mga bangag na yan? Nasaan na sila? Nasaan na si Lenny? Nasaan na si Kiko? Kasi, nagkaisa na ang Pulahan at Dilawan. Kaya you have to get up and speak up. And speaking of that, ang tawag dito, yung kaso ni Trillanes, very Lisa yan. Fabricated lahat yan. Di patunayan niya. Kita ninyo kung paano nila ini-influence ang mga kabataan. Sa Pilipinas kasi, once na nag-file ng case, akala ninyo convicted na. Anybody can file a case kahit sa walang kasalanan. That's pattern of Lisa. Ako nga, di ba, nag-invento, nag-fabricate ng address ko sa Pasig. You know that already. Ang daming pinabricate yan. Akala mo hindi ko alam, di Satanas. Pagbabayaran mo lahat. Kahit ikaw, si Juan de la Cruz, pag finailan ka ng kaso ni Lisa at nag-utos siya ng tao, pwede kang magkaroon ng case kahit wala kang ginawa. Yan ang ginagawa ngayon sa even sa Department of Health. Diyan sa PhilHealth. Remember, meron tayong expose na yung mga doctors ay pinaghalongkat, pinagpapailan sila ng mga pinaghalongkat kung meron silang hanapan ng butas o papailan sila ng case. That's very Lisa Tanas. Sabi ko nga, this government, this Lisa Tanas is vindictive narcissist. Mapaghiganti ang hinayupak. Paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, mga men and women in uniform, mga religious group, lahat ng Pilipino, kung kaya ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na traidorin ang isang tao, okay? Sara is also a kingmaker. Dahil kung hindi sa effort ni Sara, di ba? Kung hindi sila nagtandem, sa basurahan pupulutin si Marcos Jr. Yang kingmaker, Sara, we have to call ourselves now kingmaker. Kingmaker, Maharlika. O, di ba? Gusto niyo ba yon? Lahat tayo kingmaker. Si kingmaker Sara, okay? Binaboy. Okay? Tinanggalan ng budget. Ginawa ng issue. Ginamit ni Lisa at ni Tambaloslos yung media funds nila para sirain si Sara. Yan ang dahilan kung bakit sila nanalo. Kaya nga si Senator Amy nag-abang-abang lang ko talaga. Okay? You have to true to your words. Okay? Maging tapat ka